Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa the book of Isaiah, chapter 53, verse 5. Sabi po dito, but He has wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Alam niyo po, palagi itong nagagamit na teksto. Kung mapapansin niyo po, napakahalaga ng salitang ito. And most of the time, minsan nanineglect natin to eh. Sabi sa Tagalog, ngunit siya ay nasugatan dahil sa mga pagsalangsang, sa ating pagsalangsang, referring to you, to me, and to all of us. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Again, inulit. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, kay Jesus. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Praise the Lord. Napakaganda. Inumpisa ni Kristo, tinapos ni Kristo. So, ano ngayon ang makikita natin dito na napakahalaga? Ito ay pakinabang natin lahat. Lahat na nandito lang sa loob. Dahil kayo po ang tumalima sa salita na inihahayag ng mga lingkod ni Kristo. Kayo po lamang nag-respond. Lahat ng nasa iglesia ngayon, nagpupurit, nagsasamba. Ito ay bunga ng pagpakasakit ni Kristo para sa ating lahat. Amen? Father God, marami pong salamat. Patuloy nga po o Diyos. I acknowledge your mighty presence in our midst. Father God, tulungan mo po kami na sa aming pagbubulay-bulay na iyong salita nawa o God, mag-grasp namin o Diyos, hallelujah, ang mensahe mo. At mag-sink in nawa ito o God sa aming mga espiritu upang ito o Diyos ay aming maipamuhay na may kaluguran, giving you glory. At Lord, nawa, lilisan ang bawat sarito sa iglesia na dala-dala ang pagpapala, nag-uumapaw. Dahil Lord, ang salita mo ay buhay. Buhay at magiging buhay lalo doon sa mga taong makakikinig ng iyong mensahe. Father God, itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo lamang po ang makita at mag-glorify. At nawa manatila akong mababa. At ang pangalan mo lamang, Jesus, ang ma-exalt dito sa aming kalagitnaan. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pamagat po ng ating mensahe is sacrifice of atonement. The theological message or concept nitong ating mensahe ay nagpapatungkol sa sentro ng Christianity, where a voluntary sacrificial death is offered to pay the penalty of human sins. So lahat po tayo makasalanan. Thus reconciling humanity with God. It represents the ultimate once for all sacrifice that Jesus Christ did on the cross, which fulfills and replaces the temporary and repeated sacrifices of animals in the Old Testament in saving the world for God. Palapakan natin ang Panginoon. May 2 puntos po lamang ang ating pag-uusapan. Pero marami po tayong basihan kung paano natin ito kukunin. Amen? Ang sabi sa number 1, why Christ had to die on the cross?
Alam niyo po, sa isang Kristiyano, pagka ito ang tanong, halimbawa, may nagtanong sa atin, bakit nga ba si Kristo ay kailangan pang mamatay sa krus? Alam niyo po, as Christian, dapat alam natin on how to answer such this question. Para alam natin na tugunin yung kanyang pangangailangan. Di ba ang sabi sa Bible? We should be always ready. Doon sa mga taong naghihintay, naghahantay ng katanungan about hope. Alam niyo po, dapat sa Kristiyano po talaga ay nagbababad sa salita ng Panginoon. Dito po, nadidisib. Kahit na matagal ka ng Kristiyano, pagka hindi mo binabasa ang salita, there you are, my friends. Pwede kang madaya. Bakit? Kasi ang mahalaga dito, hindi yung nalalaman mo ang salita. You know all the verses, supporting verses. What is important there is that kailangan may pamuhay natin ito. Pag hindi natin ito may pamuhay, wala tayong laban na ipapakita kay Satanas at tayo'y nananagumpay at naipapamuhay natin ito. And then, the growth begins. Huwag po tayong pagiging pakampante sa panahong ito. Dahil ang dyablo, susubukin ka sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Di ba? Si Adan, doon nag-fail. Ginamit yung salita. Tama ang sinabi ng Panginoon. But Satan reversed it. At pinagpatuloy pa rin ni Adan. Dapat marunong tayo mag-stand sa salita ng Panginoon. Yung ground natin, panatilihin natin ito. Pag ang ground natin nakaganyan, huwag mong igaganon. To the point na magwiwiber ka sa pananampalataya mo. Ang sabi nga sa Bible, we have to stand firm in our confession of faith. Kahit ano pang mangyari, hindi ka madideceive. As long as you have the Word of God in you at ipapamamahay mo. At yun din yung gagawin nating sandata labang kay Satan. The Word of God. Si Jesus Christ, ganun ginawa eh. Di ba? Nung tinim siya, ay dapat sana tatawag na siya ng mga libu-libong anghel. Pero hindi niya ginawa. Sinubok siya ng dyablo kung paano siya namumuhay sa kanyang salita. And even Jesus Christ submitted to His own word. Hindi niya ito binaliwala. Sad to say. Sa ating mga Kristiyano, minsan alam na natin, hindi natin ginagawa ang tama. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, hindi pa natin nasagot. Why Christ had to die on the cross? Jesus Christ had to die on the cross to pay the penalty of God's plan in redeeming man from sins. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan mamatay si Kristo. Para bayaran yung halaga. Para mapatawad tayo. At ang ibinayad dito ay higit pa sa salapi na hindi piling pantayan. The blood of the Lord Jesus Christ and Jesus Himself. Dito natin makikita how truly love His creation, especially tayong mga taong kawangis niya. Dahil kung kaya nga ginawa niya ito, no one was qualified to pay the price of our sins except Jesus Christ. And even the offering of the blood of goats and animals, hindi yung sapat at ayaw na ng Panginoon. Gusto niyang tuldukan. And He sent His only Son Jesus to die for us. At anong nangyari po? Naganap 2,000 years ago. Kaya po ang tao, dapat alam niya ang kanyang stance kay Kristo. Kapag alam niya ang stand kay Kristo, alam niya rin ipamuhay si Kristo. Di ba ang sabi sa Bible? If you live in me, in my word, live in you.
Ibig sabihin, the more you know His Word, kailangan yun mapamuhay natin. We are the light and salt of this world. Amen? Palalapakan natin ang Panginoon. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nangagkasala, walang sino mang matuwid. At maging yung mga ipapanganak pa lamang, and then later on, magiging makasalanan din sila. Once they know already the knowledge between right and wrong. Darating sila sa proseso, kapag kaalam na nila ang tama at mali, doon na sila dapat mag-decide whether na magpatuloy sa kasalanan o tanggapin si Kristo. Nandoon yung kanilang desisyon. Kaya nga nakakalungkot kung ang isang pamilya wala si Kristo, anong maasahan natin na sila'y mababago? Subalit tayong witness, nakikita natin, why not share to them the Word of God? Ayan ang tungkulin natin. Dahil hindi natin alam, yung pala naghihintay lang, anak, ba't hindi mo ginagawa yung move mo? Nakikita mo sila, and I have commanded you to preach the Word. And yet, you don't do it. Sino ang sisisihin dito? Sila bang unbeliever? Hindi, tayo. Nasa atin yung responsibility. And sabi sa Bible, the Lord withhold us is responsible when the judgment din come. Papanagutin tayo. Walang exception, mga kapatid. Hindi ko po kayo tinatakot. Mananagot tayo one day. Of all the things that comes out of our mouth, whether good or bad, magsusulit tayo. Letter B, Romans 6:23. For the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Again, itong verse nito, open illustrated as a bridge. Sabi niyo, for the wages of sin is death, kamatayan, and the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So yung makasalanan at matuwid, pinag-uusapan. So the bridge over the chasm is the Lord Jesus Christ. Ang sabi sa John 14:16, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by me. So, pinapahiwatig lamang na Jesus is the bridge over the chasm. Ano yung chasm? Yung chasm, ito yung namamagitan doon sa tao at sa Diyos. At kung ibig ng tao na mapunta kay Kristo, dadaan siya kay Jesus Christ. For He is the way, the truth, and the life. Lahat ay nangagkasala. At handog dito ni Kristo, once you cross over the bridge of death and life, ang sabi niya, you were in eternal life in heaven. Di ba napakagandang pangako? May pangako pagka tayo nakasunod and cross over the chasm. Alam niyo po, ang Word of God, pag pinapahayag, lagi po ito may pakinabang. Hindi ito nawawala ng saysay. Ang kabayaran ng kasalanang kamatayan. At alam ko naman, ayaw natin mapunta doon sa chasm na yon. Kung kaya nga si Kristo namatay, the sacrifice of atonement of the Lord Jesus Christ, para tayo muling mapanambalik kay Kristo. Palakpakan natin ng Panginoon. Second Corinthians chapter 15 verse 20. 21 ba to 20? Ba't nabura? 2 Corinthians 15. Ano yan? 5. Sabi po dito, for He has made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. O ito na naman po. Sino ang gumawa po nito? Yung ating Diyos Ama.
Ginawa niya si Kristo bilang magkasalanan for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. Alam niyo po ba itong sinasabing righteousness of God? This is a profound word. Pagka ito'y binulay-bulay mo, magre-reveal ang Panginoon sa inyo. The righteousness of God. Naglalakad ka, born again ka, alam mo ang salita. At pag nakita ka ng tao at alam ka na born again, the righteousness of God. Katwiran ka ng Diyos. Hindi po lahat binigyan ng privilege to be called righteousness of God. Only those who believe in Jesus Christ. Tayo lamang. Katwiran ng Diyos yan. Anak ng Diyos yan. Dito tayo dapat mag-ingat. Ang salitang ito napakalalim. Binigay ng Diyos ang kanyang buhay for us to be called by the world as righteousness of God. Pero kung sinabi ito ng Panginoon, and yet, hindi ka pa rin nagbabago at nakikita yung kasamaan mong gawi at ugali, dinidespise natin ang salita niya. We have to be very careful of the word of God. Kung sinabi ito sa iyo ni Kristo, gawin mo. Gawin mo na may karunungan ayon sa kanyang salita. Pray, Lord, ibig kong mamuhay, Lord, sa salita mong ito. Help me. Dapat ganoon, nananalangin tayo sa Kanya. Lahat naman, di ba, sinasabi ng tao, mahirap, mahirap. Ginawa nga ng Kristo ang lahat para maging madali. Bakit naging mahirap? Kasi of our doubt. Huwag tayong mag-alinlangan. Believe the word. Dahil si Jesus Christ ang nagsabi niyan at ginawa niya na. Anak, ginawa ko na ang lahat na yan doon sa cross. Yung pag-ibig ko sa iyo na walang kapantay, binigay ko sa iyo. Ano bang response mo? Di ba? Parang makukundim tayo pagka ginawa natin yung hindi narapat para sa Kanya. Righteousness of God. Dati si Marites, talakera. Alam ng kapitbahay born again na to, di nakikita yung pagbabago. Righteousness of God. Sige nga po. Mga tuwiran tayo sa Panginoon. Our words and action will speak louder. Kaya nga makikita nila, kung ganyan pala born again, hindi naman nababago, wag na lang. Laging bad testimony ka pa sa Kanya. Kaya we have to be very careful. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ko po kayo pinagagalitan, ha? Romans 6:23. Ay, sorry. Roman number 2 na po pala. And with His stripes, we are healed. Nang dahil sa kanyang mga latay, pinagaling na kayo. Alam niyo po ang ginamit ko rito, 1 Peter 2:24. Di po ba? Halos magkahawig yung Isaiah 53, verse 5. Pero po, pagka mineditate nyo yan at pinagtabi nyo, there is a big difference. Mga kapatid, may malaking pagkakaiba na minsan naniniglik natin. Pero pagka binulay-bulay mo yan, maawikin ka. Bakit? Kasi these things are prerequisites before when Jesus Christ declared us that you are healed. Paano ka magiging healed kung hindi ka namumuhay na may katwiran sa Diyos? Di ba ang sabi dito? Who His own self bore our sins on His own body, on the cross, on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness. Then, here comes, by whose stripes you were healed. Kapatid, it is very important na dapat pagtuunan natin yung pansin. Yung bago doon sa salita nila sinasabi, may idinudulot ng malaking pakinabang sa atin. By who you shall live unto righteousness, by whose stripe ye were healed. Dapat mamuhay tayo na may katwiran sa Diyos. Kung hindi ka namumuhay ng katwiran sa Diyos,
Itong sinasabing you were held, magkakaroon ka ng doubt. Hindi magiging steadfast yung declaration mo ng faith. Bakit? Lalo na pagdating sa karamdaman. Lord, kung totoong sinabi mo ito na magaling na ako 2,000 years ago, why? Why up to now nararamdaman ko pa? Di ba? Yan yung kaisipan natin, which contradicts the Word of God. Ito ang malimit na sinasabi ng tao eh. Ibig man sabihin yung ginawa ni Kristo, hindi pa final to. Final na po ito, kaya nga sabi healed. Amen? Nung sinabing, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Ibig sabihin ito, as a born-again Christian, we have to live our life in alignment with God's divine principles. Laging naka-align yung ginagawa natin doon sa divine principles of God. Hindi doon sa sarili nating pag-unawa o karunungan. With our thoughts, actions, and words. Yung ating pag-iisip, yung ating salita, at saka yung ating aksyon, kailangan lagi naka-align para hindi tayo mawala. Doon po sa sa Isaiah chapter 53 verse 5. Ang sabi po dito, tingnan natin, makikita natin yung comparison, yung difference. But He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. So tama lang. Ito sa gitna, nakaparehas din, nasa gitna din doon sa 1 Peter 2:24. Ano ang sabi diyan? The chastisement of our peace was upon Jesus, and with His stripes you are healed. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, ang isang tao, pagka may problema, pag may diranaanan, wala ito po sa kanya. Wala siyang kapayapaan. So, para matanggap natin yung kaparusahan ng kapayapaan na kay Kristo, dapat magkaroon tayo ng kapayapaan sa pamumuhay. Di po ba? Saan ka nakakita na ang tao may karamdam lalo pagka chronic o acute? Sa sarili ba niya, hindi siya gaga o kaya nag-aalala? Nag-aalala yan, of course. Ngayon, para mawala yung pag-aalala natin, anong ibig sabi dito? Yung kapayapaan ni Kristo, yun ipamuhay natin din. Ang sabi diyan, by whose stripes, sa pamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So, nakita po natin yung dalawa. Prerequisites siya po dito. Tingnan niyo po, bakit ginamit ni Peter? Peter, no. Ginamit niya, hindi alam niya kasi ginawa niya eh. Nagpagaling siya, nagministeryo siya. Ng kagalingan. Pinamuhay niya yung kagalingan niya. Amen? Palakpan natin ang Panginoon. Proverbs 2:6. For the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding. Ito po. Nakakalungkot. Sa mga Kristiyano, minsan, na may misunderstood natin yung salita niya. Mahalaga na may karunungan tayo pagdating sa kanyang salita. Dahil ano ang sabi sa Bible sa Hosea 4:6? My people are destroyed for lack of knowledge. Kulang sa kaalaman, napapahamak ang aking bayan. Hindi sinabing napapahamak ka dahil hindi ka sumusunod. Hindi ibig sabihin, napapahamak ka dahil nagkasala ka. No. Ang sabi dito, my people are destroyed because of the lack of knowledge, the Word of God. If you have the knowledge of God, dapat naka-store po yan dito sa ating dibdib, puso. When time comes na dapat gamitin natin, we know how to release it. Kaya ang sabi sa Bible,
the confession of your mouth, the word speaks. Pagka nag-confess po tayo na hindi naman the word of God, you are speaking of your own faith. Napakahalaga po. Matthew 8:17. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bear our sin or sicknesses. Kapatid, eto na. Kung tayo nagdududa sa lahat ng ginawa ni Kristo, sabi po dito, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bear our sicknesses on the cross. Totoo pong ginawa ni Kristo yung kanyang pagpapakasapako sa cross para sa atin. At yung sinasabi ni Kristo, kinuha niya na ang lahat ng ating karamdaman at ipinako doon. Totoo po yun. Huwag kayong mag-rely doon sa nakikita nyo visibly by your naked eyes. Lord, paano ito? Sinamo mo dito. Pinagaling mo ako. Bakit ngayon? I still suffer. Wag. Wag ganun dapat ang isipan natin. Dapat maunawaan natin ito. Kung kaya nga, ang sabi dito, my people are perished, are destroyed of lack of knowledge. Alam niyo po, ang kagalingan ng tao ay hindi sa pamagitan ng panalangin. Would you believe this? Ang kagalingan ng tao ay hindi sa pamagitan ng panalangin. Dahil bago pa nangyari, ginawa na ni Kristo ang lahat. Nung manampalataya tayo, it was given. And it is finished. Hindi na niya pwedeng gawin. Kaya ang kailangan dito, maunawaan on how we apply this word. Alam niyo po, healing is not something we have to pray for it and again to have it. No. Tinapos na nga ni Kristo. Ano ang ibig sabihin nito? Pastor, ibig bang sabihin, hindi ko na ipapanalangin yung karamdaman para magaling? Ano sabi? Sabi sa Bible, is there any sick among you? Yung preacher, nagpipreach, at tinanong niya doon sa kanyang mga tindes, is anything you hear sick? Ano sagot niya? Sinabi niya, bring him to the doctor. No. Ang sabi niya, call for the elders. Kita nyo na yung language niya. Dapat maunawaan ito. Call for the elders and let them pray. And let them pray so that they will be healed by the prayer of faith. Pastor, para yatang nagko-conflict eh. Ba't sinabing pray? Since na ginawa na sa Diyos, ng Diyos sa atin yung kagalingan, what we should do is command the sickness to depart in the name of Jesus. Naalala niyo si Peter? Nung papunta siya doon sa templo, at yung crippled man nakaupo, at nakatingin sa kanila, at iniisip siguro nung bibigyan ako nito. Ano ang sabi ni Peter sa kani, sino yung? Indian. Silver or gold, we have none. But we do have. Ano ang mayroon kay Kristo at saka kay John? Jesus, anong ginawa niya? Anong klaseng pagpapagaling ang ginawa niya? Did he pray for the crippled? No! He command. In the name of Jesus, rise up and walk. Ito po ang ibig sabihin natin. We have to grow in the knowledge of God when it comes to ministering. Alam niyo po, pag nanalangin ka, futuristic pa yon. Lord, I pray na pagagalingin mo siya. Ginawa na ni Kristo.
We have to act in aligning with our work, with our mouth in words of God. Binigyan tayo ng kapangyarihan. The name of Jesus. The name of Jesus is a very powerful instrument when it comes to warfare. And He has given this authority for us to use. Amen? Binigay ito sa atin para gamitin. Hindi lang banggitin na kung ano pa man. We have to use His name in casting out demons in the name of Jesus. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, yung understanding po na sinasabi, ito, sabi sa 1 Corinthians 6:19. What? You ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and you are not your own? Pansinin niyo po yung lingwahe dito. Hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Diyos, which is in you, and you have of God? Pag sinabi pong you have of God, kapatid, madudurog ang puso mo pag naunawaan mo ito. You have of God. In your own spirit, body and mind, you have of God. Ngayon, kung you have of God, ano ka? Anak ka ba ng mundo? No, anak ka ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, kaya minsan nga, di ba, na nagiging tinutuyaan nila. Oh, anak ka ng Diyos? Di ba sabi? Naku, huwag anak ka ng Diyos. Malapit ka nang kunin. O di ba sabi nila, huwag ka mang magkabait kasi kukunin ka na ng Diyos. O di ba? Nabibigyan nila ng maling interpretasyon, pero totoo ang sinabi ng Panginoon. We are the sons and daughters of God. Malaking karangalan sa atin yun. Dahil sila na walang kay Kristo, hindi sila ang pinapatungkulan ng Panginoon. Tayo lamang. Amen? Palagpagan natin ng Panginoon. Sabi sa Mark 16:17, and this sign shall follow them that believe. In my name, they shall cast out devils. In my name, they shall cast out devils. Kaninong pangalan? Jesus. Hindi naman sinabing pangalan ni Onofre. Hindi naman sinabing pangalan ni kung ano-ano pa man. Jesus. In my name, they shall cast out devils. Ano niyo po ibig sabihin ng cast out? Kaya minsan, pag may nagmi-minister na casting out demons or devils, para bagang nagmamakaawa pa. Nagbibigay pa siya ng reverence or respeto doon. Uy, Satan, pwede ba Satan, umalis ka na? No, kapatid, hindi. Pag gano'n ang sinabi mo, alam niya, nadidisir ng diablo, wala kang kapangyarihan in using His name. Amen? Wala kang kapangyarihan. Di nyo na alam ang sinasabi dito? You shall cast out. Pag sinabi bang cast out, alis ka na. Cast out. Cast out. Ganon pa ang interpretasyon. Why? Because you have the authority. Hindi natin ito magagawa pag hindi natin alam ang standing natin sa Diyos. Amen? Palagpagan natin ang Panginoon. So nakita natin kung yung importance kung paano dapat gamitin ng Diyos ang pangalan niya. Alam niyo, hindi tayo iniwan ng Diyos na malulugi. We have all the weapon to trample Satan. Although trinampol na siya ng Panginoon nung ipako siya sa cross. Kung kaya nga, ang diablo po hindi nawawala ng ano yan, trabaho na mag-tempt. Kahit alam niyang Kristiyano ka, susubukin ka pa rin niya. Tingnan ko nga to, malimit itong sinasabi, 20 years ng Kristiyano, susubukin ka niya. Susubukin ka ng diablo. Dahil ang diablo is like a roaring lion. Umiikot-ikot yan sa Kristiyano. Hindi naman niya iniikutan yung hindi Kristiyano. Bakit? Sa kanya yun eh. Siya may dominion doon. Kaya mahalaga ang maborn again. Para alam niya, nakikita ng diablo, may light ka. May light to. Subukin ko ang light nito. Baka magkulimlim. Gusto niyo ba magkulimlim ang light niyo? No, amen. Pero nasa atin ang dapat gawin. Lord, tulungan mo ako. Nagpe-pray tayo. Pero nasa atin ang aksyon.
Nakakalungkot lang. Marami akong naririnig. Lord, tulungan mo ako. Tinulungan ka ng kapatid 2,000 years ago. Pinagaling ka ng kapatid 2,000 years ago. It's now your time to live out the Word of God that was stored in your heart. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi po sa Colossians 3:17, whatever you do, in words or in deeds, do it all for the glory of God. Gawin mo lahat sa pangalan ni Jesus. Instrument using the name of God. Amen? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Actually, punong-puno tayo, umaapaw. Sad to say, some Christians hindi ito nararanasan. Because the ongoing problem that arises themselves, doon sila. Alam nyo, pag nakaramdam ka ng sakit ng ulo, in the name of Jesus, Satan, I rebuke you. Come out of my head. I am healed. Di ba napakasimple? At alam ng dyablo, ang sabi sa Bible, walang hindi kikilos ang dyablo na umalis pagka kinumand mo siyang umalis. In the name of Jesus. Maliban na lamang doon sa salita mo. Sickness, I command you, just keep lie low. O, di ba? Just keep lie low. Hindi alis yan. Mananatili yan dyan. Dapat ipakinatan natin na we have the authority over that sickness. Amen? Ganito po dapat tayo mamuhay ngayon. Yung kagalingan po, ginawa na yan. So we have to minister healing. Huwag niyong papansinin yung karamdaman. Sabi nga, alisin mo. Yung kung saan, manlulupay pa yung pananampalataya doon sa mga bagay na scheme ng dyablo. Binibigyan tayo ng instruction. Anong sabi? Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Hindi naman sinabi, mag-focus yan sa karamdaman mo. Ipag-pray mo nang ipag-pray yan. Ginawa na ni Kristo. Hindi tayo nag-step doon sa level na nananagumpay tayo na ipapamuhay natin. Ayun doon sa kanya. Kasi walang paglago nga eh. Ibig sabihin eh. So, bilang Kristiyano, we have the weapon to use His name. At sinabi ko na po, at yung kapangyarihan na yun, binigay lamang para sa atin. Pero pagka ito hindi natin ginamit, then, lahat tayo ay mag-fail sa bawat area ng ating ginagalawan o ginagawa. Dahil ang ibig ng Diyos ay magtagumpay tayo. Di ba? Magtagumpay tayo. At alam niya na tayo magtatagumpay kung alam natin kung paano i-resist si Satan. Paano natin dapat i-resist si Satan? We can resist Satan in using the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kung kaya nga po, ito po ang dapat nating ginagawa. Magministeryo ayon sa nais ng Diyos sa ating buhay. Tayong magministeryo ayon lamang sa ating karunungan. Amen? Kung kaya nga, nag-prepare ka na magpunta sa church. Tapos dumating yung obstacles na ginagawa ng dyablo. Sabi ng dyablo, tingnan ko nga kung paano i-resist nito yung binibigay ko sa kanyang paghadlang. O, di ba? Tinitest tayo ng dyablo. All the time. Ngayon, alam natin na hindi na siya magtatagumpay. Dahil Satan has been defeated. At yan po ang dapat maging bukang-bibig natin. Pinagtagumpayin ko na si Kristo. Pinagtagumpayin ko na si Satanas nang dahil kay Kristo. Magaling na ako, as the word says, and I believe on that. Magaling na ako nang dahil sa mga latay ni Kristo. Marunong na ako nang dahil sa mga latay ni Kristo. Lahat ng benepisyo, iisipin mo, nandoon nakapaloob doon sa finished work ni Jesus Christ. At ang gagawin na lamang natin, i-cultivate natin yung salita na yon and bring it again doon sa, ito pala, Lord, thank you. Ang salita po hindi binabaon.
Lagi yan, naka-open. Para anytime, may tanong ka, magbibigay siya ng kasagutan at kaunawaan. Amen? Hallelujah. Sabihin niyo po sa inyong katabi, ako ay magiling na, sabi ni Kristo. Ako ay puno ng karunungan sa pangalan ni Kristo. Ako ay magsasamba na may kagalakan sa pangalan ni Kristo. Ako ay mangangaral sa kamag-anak ko sa pangalan ni Kristo. Ako ay magpapagamit sa iglesia sa pangalan ni Kristo. What did you notice doon sa ating mga binanggit? Ano pong na-notice niyo? Lahat positive. Walang negative. Pagkadating sa pangalan ni Kristo, dapat po ganun ang mindset natin. Anything, everything. Pagkapurihan ni Kristo, Lord, gagawin ko ito in honor of you para ikaw ay maparangalan dahil ako'y anak mo. Amen? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Sabi po sa conclusion, Jesus Christ acted as a substitutionary sacrifice, enduring physical and spiritual agony to pay for humanity's transgression. His sufferings brings peace between God and mankind, offering the ultimate spiritual healing and reconciliation rather than just physical healing. It highlights God's grace and removing the penalty of sin. John 19:30, hindi nakalimutan ko po itong ilagay. John 19:30, the phrase "it is finished" signifies that the offering and sacrifice of the Lord is complete. Kompleto na po, requiring no further sacrifices of work to gain salvation. Amen. So, tinapos na. Wala nang dapat hain na magagawa pa o gagawin ng tao. Maliban doon sa ginawa ni Kristo to gain salvation. And we believers are saved. The Bible says, you are saved because of your faith. Kanino? In Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Father God, salamat po o Diyos sa mensahe na iyong ipinagkaloob o God. Lord, you are the God of healer. You are the God of restorer. You are the God of your people who believes in your name, which is above the name, every name. Panginoon, salamat sa mga puso't at taingang nakapakinig ngayon. Nawa, Lord, magrima ang mensahe sa kanilang mga buhay that when sickness or illness comes, Lord, i-remind mo sa kanila that they have the authority exercising their faith. As Christians, we have to exercise our faith. Dahil ito ang ibig sa atin ng Diyos. Ibig ng Diyos na matapos na tayo doon sa old school ng ating pinagmulan kung paano magpagaling. And here comes now Jesus Christ. Jesus Christ healed His people through faith in Christ. At ang biyaya niya ay sagana. Ang saganang biyaya niya, may kalalulugod lang, nakakalungkot lang kung hindi ito maranasan. Dahil ang biyaya niya, umaapaw, walang mapagsiglan kung tayo ay tatalima
living our life in allegiance to the Word of God, proclaiming His glory in your body with sickness, in your way of living na hindi nakalulugod, in scarcity of life. Lord, you have all. You are the source of everything. You are my provider. Panginoon, wala na po ako ibang mapupuntahan, kundi kayo lamang. Lord, magkaroon man ng problema sa buong mundo, still, Lord, hallelujah, I will remain in you, for you have promised us that you will never leave us nor forsake us. You are always in us. Hallelujah. Lord, sapat na ang ginawa mo sa krus 2,000 years ago, na ito, Panginoon, ay manariwa sa aming buhay. Para, Lord, kami makakilos doon sa layunin mo, na we should be the light of this world, bringing to them the good news of salvation, na 2,000 taon na ang nakakaraan, na hindi namin pinapansin, O Diyos. Lord, nawa, sa taong mga darating, magawa namin, Lord. May ibigay namin sa iyo ang kaluwalhatiang dinideserve mo. Dahil, Lord, tinawag mo kami for your glory. Father God, minsan pa, ikaw ay aming pinupuri, dinadakila at niluluwalhati, at pinaparangalan ay yung dakilang pangalan na hindi nagbabago kailanman. Sabi mo, Lord, sa iyong salita, all things on earth will pass away, but your name, Jesus, will never. Lord, salamat. Dahil yan ang pangako, God, na aming panghawakan, na truly you are true to your words. Hallelujah. At ito, Panginoon, ang magbibigay ng lakas sa amin. Ano man, Lord, ang mangyari sa mga darating na panahon, we will stand on our ground, looking unto you, the finisher and the perfecter of our faith. Maraming salamat. Sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang kaluwalhatian at kagalakan. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen and Amen.